Tingnan lang po natin, ito, pinakabuod. Ang tanong ko nga dito teka ha. Ito. Yan. Bakit hindi na disqualify? Okay? Bakit hindi po na disqualify noong konsehal pa lang si Councilor Joey Uy? So tingnan po natin ito. Natural born citizen po ang binabanggit doon sa constitution natin, di ba? Sa pagiging kongresista, hindi bababa sa 25 anyos. No, sa araw ng halalan, must be able to read and write. Grabe. Hindi na po kailangan ng may pinag-aralang mataas. Marunong ka lang magbasa at sumulat, ayos na. Yan. And then the rest, alam nyo na yan. So, tingnan naman po natin ngayon ang qualification for city councilor. Okay? Para masagot yung tanong natin, bakit hindi siya na-DQ o walang nagpa-DQ sa kanya nung siya po ay konsehal? Dahil imposibleng wala pong nakasilip ng kanyang citizenship, lalo na't singkit. Di ba? Now, sabi rito, to qualify to run for city councilor in the Philippines, a candidate must be a Filipino citizen. Mga kapatid, must be a Filipino citizen. Now, let me ask you, ano ho ang pinagkaiba ng Filipino citizen at saka ng natural-born Filipino citizen? Okay? Anong pinagkaiba ng Filipino citizen, mamamayang Pilipino at ng natural, yung natural-born, alam, mahirap Tagalogin pero natural-born Filipino citizen. Ano ang pinagkaiba nilang dalawa? Okay, so ano pa ibang qualification dito? Here's a breakdown, sabi. Kailangan 21 anyos. Aba, mas bata. No, kakadibo lang. And then residency must have been a resident of the city or at least 1 year immediately preceding the election. Registered voter if the position of city councilor is an elective one in a chartered city, blah, 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 blah. Okay, so tandaan nyo ha, ang sinasabi rito, must be a Filipino citizen po. Okay, so again, ang natural-born Filipino citizen is someone who acquires Philippine citizenship at birth, pinanganak. Wala na pong kinailangan pang gawin para ma-perfect yung pagkamamamayan. Hindi na po dumaan sa naturalization status. Bagamat yung naturalized citizen, pareho lang po ang kanilang karapatan. Maliban na lamang, hindi ho sila po pwedeng kumandidato, yung mga naturalized. Okay? Excuse me. So, ayan. Ang natural-born citizen, pinanganak, nakuha nila yan by birth. Ang kanilang mga magulang, sabi rito, means having at least one Filipino parent at the time of birth. A citizen, on the other hand, can refer to either a natural-born citizen or someone who has become a citizen through naturalization. Okay, legal process for foreigners to become citizen. Nako, so ibig sabihin yung simpleng pagiging mamamayan lang, pwede na palang maging city councilor? Diba? That is a good question and I'm glad you asked, friend. Okay, we'll talk about that in a bit. So legal rights and responsibilities, both natural and born and naturalized citizens have the same basic rights po, and responsibilities under Philippine law, such as the right to vote, own property, and be protected by law. However, there are some exemptions, such as restrictions on land ownership for naturalized citizens that do not apply to natural-born citizens. Okay, in simple terms, imagine niyo daw po ito. Imagine two people born in the Philippines. Dalawang tao ipinanganak dito sa Pilipinas. Yung isa, Pilipino ang kanyang magulang. So, tong taong ito
ay natural-born citizen, Filipino citizen. And then the other was born, yung isa naman daw po ipinanganak sa ang kanyang mga magulang ay mga dayuhan, mga Chinese, Amerikano, o ano pa man, Chinese, Japanese, 'di ba? Chinese garter, ganun, ano, basta hindi po Pilipino ang isa sa mga magulang niya. Malamang sa malamang, yun ang kaso ni Joey Uy. But later becomes a Filipino citizen through naturalization. That person is a citizen but not a natural-born citizen. Okay? So, sana ho naging maliwanag na ha kung bakit hindi po na-DQ. Dahil siguro walang may gustong magpa-DQ because alam nila na ang simple lang ng requirement para maging city councilor ka. Kailangan po, balikan lang po natin, ay ikaw po ay Filipino citizen. Okay? Yan. Kaya po, etong si Mayor, no? Si Mayora, yung mga taga-LGU, hindi po ganun kahigpit ang requirements sa citizenship sa kanila. Filipino citizen lang, pwede na po. Kaya ho si Mayora ay naging mayor. Pero hindi pwedeng tumakbo si Alice Goo na congresswoman. Kasi requirements na po sa pagka maging mambabatas ay yung magiging bahagi ka ng tatlong sangay ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, executive, legislative, and judiciary, ay kinakailangan ikaw po ay natural-born Filipino citizen. So hanggang mga LGU. Kaya hindi po nakapagtataka, maraming mga may dugong dayuhan na mga naging Pilipino lang by process, 'di ba? By operation of law, dahil sa batas, nandun po sila nagsusumiksik. Yung iba hindi nga marunong magtagalog, yung iba, 'di ba? Utal-utal magtagalog. Yung iba hindi rin talaga makapagtagalog. At least yung English nila, English lang, ganun, bako-bako. Kaya ang kausap mo lagi, yung mga Julalay. Okay? Sir, kung walang magreklamo, okay lang kahit Chekwa. Huwag naman Chekwa. Chinese. May mga Filipino-Chinese tayong mga mababait dito. Di ba? So, yan. Kasi dami pamigay pera. So sana nasagot ko na, Karen, yung tungkol diyan, ha. Okay? Kasi pagka halimbawa dito pinanganak sa Pilipinas, pinili niya maging Pilipino. Oh, 'di ba? Naturalize 'yon. Oh, pwede siyang kumandidato hanggang ano lang, mayor, hanggang city councilor, magpunong barangay, ganon. Okay? Ngayon, dito naman po sa kaso ni Tulfo. Si Erwin Tulfo, no, siya po ay katulad po ng kaso ni Arnado. Okay? Naturalize si Brownlee. Yun. So balikan lang natin itong si Efren Arroyo. So si Erwin Tulfo yung tinutukoy natin dito. Kasi magkakapatid sila, ang nanay nila, alam ko, Haponesa, tama? Teshi ba yun eh? Oh. Hindi ko alam kung purong Hapon o baka may dugong Pinoy din. Pero ang issue po kasi rito kay Erwin Tulfo, pumunta siya ng Amerika and then nag-apply siya doon ng pagka mamamayang Amerikano, tama? Pero gumamit po siya ng fraud. Okay, fraud. Ano nga yung buong pangalan ni Erwin Tulfo? Nakalimutan yung buong pangalan niya na ginamit doon sa Amerika. So, ang nangyari ngayon doon, nakapagsilbi pa siya sa military. 'Di ba? So ibig sabihin nag-grant talaga siya ng pagka-US citizen. 'Yon. Ngayon, ang nangyari fraud naman pala, na-detect 'yun eh. Na-detect yung kanyang yung pagiging fraud. Ngayon, eto po 'yan. Sa aking pananaw lang, ha.
yung kanyang pagiging mamamayan doon, yung kanyang pag-denounce ng kasi kailangan pagka maging 1980s yan, wala pa po tayong dual citizenship law niyan. Okay? So, doon po sa kanila, para maging Amerikano ka, kailangan isuka mo yung pagiging Pilipino mo. Ginawa niya po yun. Kaya lang po, eklabo lang, peke yung kanyang ginawa na pag-denounce o pag-renounce ng pagkamamamayang Pilipino. Kasi ang ginamit niyang pangalan doon, please paki-comment po, baka may nag-search pa, no, please. Ang ginamit niya doon, Erich Sylvester, di ba? Tulfo. Tama? Erich Sylvester Tulfo. Hindi po siya yun eh. Hindi po. Thank you, Emeline Guillermo. Uy, grabe. Thank you so much, ma'am. Long time no see. Tagal na nakatutok sa atin ito. Manila Bay Days pa. And I still remember, niloadan pa ako niyan. Nung nandun kami noon, ginaayos pa yung Dolomite. No? Yan, thank you. Okay, so Erich Sylvester Tulfo ang kanyang ginamit. Hindi po yan si Erwin Tulfo. Hindi yan si Erwin Teshiba Tulfo. Pero same person lang. So, pagdating po kasi sa batas, fraud ang ginamit mo, ibig sabihin, void from the very beginning, nagkasala si Erwin Tulfo doon sa batas ng mga Amerikano. Anong epekto nito sa batas ng Pilipinas sa pagkamamamayan? Ang epekto po nito ay wala. Kasi lumilitaw po, walang disapat talaga from the very beginning ang pag-renounce niya ng pagkamamamayang Pilipino. Okay? Tapos, yung kanyang panunumpa doon, di ba? Iba yung affidavit ng pag-renounce, iba rin yung panunumpa, yung oath of allegiance. Sinabi niya na sinusumpa ko na ako'y magiging tapat sa bansang Amerika lang at hindi nakasali Pilipinas. Ang problema, tumakbo siya rito sa Pilipinas. Di ba? Kumandidato siya rito. So yun po ay nag-negate base ron sa pinakita ko sa inyo sa batas kanina, di ba? Ang sa desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ni Romel Arnado. Ang nangyari, na-negate po, ibig sabihin ng negate, kinontra, napawalang bisa ng kanyang aksyon na frenod niya ang Amerika. Tapos kumandidato pa siya rito. Yung pagkandidato niya po ay pagpapatunay ito na binabaliwala niya yung kanyang oath of allegiance at saka yung pag-renounce niya ng kanyang pagkamamamayang Amerikano. Again, yun pong dalawang yun na ginawa niyang fraud, wala siyang kasalanan sa batas ng Pilipinas, may kasalanan siya sa batas ng Amerika. Okay po? Yun. Kaya wala pong issue dapat sa kanyang kandidatura. Kaya nga hindi na DQ si Erwin Tulfo. Okay? So kung merong ibang concern masyado, and then nanloko siya frenod niya eh. Again, pinag-uusapan po natin dito ano ang nangyari. Sa batas ng Pilipinas, wala po siyang niloko rito. Hindi niya niloko yung batas ng Pilipinas. Ang niloko niya, yung batas ng mga Amerikano. Nakinabang siya ron, nakapagsilbi siya sa Amerika, sa military, tapos US passport. Ganun po. Okay?